Litrato man natin ay kumupas. Ikaw aking noon, ngayon at bukas. Kung paboritong kwento natin magwakas, ay uulitin kong ikwento bukas. Isang tuyong dahon ang sa akin pumukaw at nagbigay ng alaala. Parang kailan lang winawalis ko ito noong una. Ngayo'y maihahalin tulad ko na sa aking pagtanda. Sa pagtingin ko sa paligid, ang dami kong alaala. Sa paaralang ito, ako minsay naging bida. Sa mga pagbati ng ma'am na may paggalang, pagtuturo ko ang naging kaligayahan. Ilang libong bata na nga ba ang tumaan sa aking kamay? Pangangaral at pagpapayo na aking ibinigay. Hindi lang sa pagsulat o pagbasa, pagsayaw o pagkanta, pagbangon at pagtayo sa sariling paa sa tuwing ibinubuwal ang mga problema. Ibang-iba na ang kasalukuyang panahon. Maraming gamit sa pagtuturo ang matutunghayan ngayon. May tablet, TV, projector, laptop at internet na. Samantalang dati, sa chalk, isara at stick ay katalo na. Noon, sa pagtuturo ko sa batay, ibinigay ko ng lahat. Pagod at oras, kahit mababa ang sweldo, ay nagtuturo ng tapat. Paggalang sa nakatatanda at kabutihang asal, sandata sa pagharap sa isang magandang kinabukasan. Sa makabagong panahon na mayroon tayo ngayon, mundo'y kay bilis ng ikot. Kamay ng orasan ay nakakalimot. Ngunit aking pinaniniwalaan, magbago man ang mga pamamaraan, kagandahang asal di dapat kalimutan. Bigla kong napaisip kung ako'y mawawala, ako kaya'y panghihinayangan at naaalala pa. Sa mundong ito'y uukit kaya ang isang gurong nagturo ng kagandahang asal sa madla. Ako ngayon ay nasa takip silim na ng aking buhay. Sapat na kaya itong tula na aking maiiwan? Nawa, bago ko ito talikuran at tuluyang lumisan, ako at ang aking mga pangaral sana'y huwag kalilimutan. Tanda at lilipas rin ako, ngunit may
sa